Paglago ng isang lugar. Start natin. Yes, tama. Tunay na naintindihan nyo ang ating tinalakay noong nakaraan. Bago magtapos ang ating aralin, kayo ay inaasahang maaari niyo bang basahin? Na ipapaliwanag ang mga pangunahing katangian ng kabilas ng Sumer, Indus at China, na ibibigay ang ilan sa mga mahalagang ambag ng mga sinaunang kabilasnan sa Asya. Napapalalaman ang industriya at reliyon na nagigalalaan sa pagbubog ng sinaunang kabilasnan sa Asya at sa pagbuo ng pagkakakilanlan. So yan ang mga layunin na inaasahang matatamo nyo pagkatapos ng ating aralin. Bago tayo pumunta sa ating lesson, magkakaroon muna tayo ng activity. Ito ay tinatawag na bilang ko, punan mo. So, ang panuto ay ilalagay ang angkop na letra sa bawat kahon batay sa bilang ng numero sa ibaba. Gawing batayan ang mga bilang sa letra ng ibaba. Sa ibaba. So, bawat numero sa ibaba ay may kaangkop na letra. Kukunan nyo ito upang makabuo ng isang salita. Okay. Sino mag-volunteer pag... Ma'am. Ako, okay. Number 1. Okay. 5. Pwede ka ba ako na? Number 1. 5. Tapos nagdagdag.
Ginagamit din nila ang uniform sa dokumentaryo ng gobyerno, mga kontrata sa kalakalan at mga etiko. So, familiar ba kayo sa etiko ng Gilgamesh? Yes. Nakikita lang. Okay. Ang etiko ng Gilgamesh ay ang akdang pampanitikan ng mga Sumer o ang sinaunang tula na nagpapakita ng kanilang pananaw sa buhay, kamatayan at mga Diyos. At isa rin sa kanilang ambag ay ang Ziggurat. Mr. Templonero, maaari mo bang basahin? Ang mga ziggurat ay karaniwang may mga malalaking hakbang at piramidang hugis. Ang mga pinuno ng Sumer ay naniniwala na ang Diyos o Diyosa na kanilang pinagsisimplihan ay nakatira sa tuktok ng ziggurat. Yes, tama. Ang mga ziggurat ay karaniwang may mga malalaking hakbang at piramidang hugis. Ang mga pinuno ng Sumer ay naniniwala na ang Diyos o Diyosa na kanilang pinagsisimplihan ay nakatira sa tuktok ng ziggurat. Ang Sumerian wheel naman ay isang suliting gulong na ginawa mula sa kahoy na ginagamit sa paggawa ng karwahe. Kalaunan ay ginamit din sa pottery wheel para sa paggawa ng mga palayok at iba pang mga gamit. Kung nakita niyo naman, yun ang Sumerian wheel at ito ang pottery wheel. So, sa tingin niyo, bakit kaya mahalaga ang imbensyon ng Sumerian wheel para sa mga Sumer? Yes, to Mr. Tindlo. Bakit kaya mahalaga ang pag-invento ng Sumerian wheels sa mga Sumer? Kasi po ginagamit ng ano po, kariton, tapos pang-transfer po ng mga paninda or ng mga crops po. Yan, tama. Ginagamit siyang gulong sa pag-transport ng mga produkto o mga gamit. Isa pa sa kanilang ambag ay ang paggawa ng mga pangunahing imbensyon tulad ng araro, gulong at sistema ng irigasyon na nakatulong sa pagsasaka at kalakalan. Sumunod na natuklasan ang paggamit ng lunar calendar at decimal system. So, nauunawaan po ba ang mga ambag ng Sumer? Yes. May tanong po ba? Wala po na. Kung gayon ay tumungo na tayo sa kabyas ng Indus. May ideya na ba kayo tungkol kung ano ang kabyas ng Indus? So, yes, Miss Kamaslan. Base po sa nabasa ko po noon, ang kabilas ng Indus po, dito po makikita yung mga bahay kung saan may pagkakaparehong sukat. Oo, tama. At ang kabyas ng Indus din ang isa sa pinakamaagang kabyasnan sa tatlo. Nagtagal ito mula noong circa 3,300 BCE hanggang 1,300 BCE at nakilala dahil sa kahusayan sa urbanisasyon, kalakalan at teknolohiya. Tinatawag din itong India sa kasalukuyan. Ang mga pangunahing lungsod ng Indus tulad ng Harappa at Mohenjo-daro ay kilala sa kanilang maayos at planadong urbanisasyon. Yan ang mga larawan ng Harappa at Mohenjo-daro. Yung kanilang sentralisadong pamumuhay. So, sa tingin nyo, bakit kaya kilala sila sa pagkakaroon ng maayos na urban planning? Yes, Mr. Pinto. Dahil sa pagkakatanda ko, ang kilala ang Indus or ay na dalawang sa may maayos na sabi mo? Urban planning kasi meron silang grid system. Yes. Grid system kung saan lahat yung mga partition ng bahay kaya parang equal yung mga land area na nagagamit ng mga nakatira doon. Yun. Yes, tama. Dahil sa pagkakaroon ng equal na grid system. Ito naman ang sistemang pampolitika at pang-ekonomiya. Pinalagay na ang mga Dravidian ang bumuo sa kabihasnan ito. Pinamumunuan ang kabihasnan ito ng mga pari at pangunahing kabuhayan ang pagsasaka gamit ang irigasyon mula sa Indus River. Ang ilan sa mga ambag nila ay
magkalakalan sa karatig lungsod. Ang relihiyon naman nila ay sinasamba ng mga Dravidian ang maraming Diyos na sumisimbolo sa Persa ng kalikasan. Naging mahiwaga ang paglaho ng kabihas ng ito noong 1750 BCE. Ayon sa paliwanag, maaaring nagkaroon ng kalamidad o nagkaroon ng pagsakop ang mga areang sa lugar. So, walang maayos na paliwanag kung bakit naglaho yung kabihas ng Indus. So, naiintindihan po ba ang kabihas ng Indus? Yes. Okay, ngayon naman ay tumumuna tayo sa kabihas ng Sham. Naging tagpuan ang kabihas ng Sham ang ilog Wangho na tinatawag ding Yellow River. Yellow River dahil ang tubig nito ay nag-iiwan ng lowes o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural na malapit dito. Tinagurian din itong River of Sorrow. Sa tingin nyo, bakit kaya? Bakit siya tinagurian River of Sorrow? Tinagurian siyang River of Sorrow dahil ang taon-taon bumabaha dito at maraming mga tao ang namamatay dulot ng malawakang pagbaha. Kaya tinagurian siyang River of Sorrow. Ang sistemang pampolitika at pang-ekonomiya ay may mga pamayanan na umusbong dito bago pa ang Sham. Ito ang kalinangan ng Yanxiao at Lungshan. Pagtatanim ang pangunahing gawain sa panahon ito. Ang Lungshan ay naging transisyon sa kabihas ng Sham. Ang Sham ay pinamumunuan ng paring hari na nagiging organisado sa pag-aayos ng kanilang lungsod. At ang mga ambag nito ay isa. Ng Sham ay, maaari mo bang basahin, Miss Capistrano? Una po ay ang calligraphy. Ito ang sistema ng pagsulat na nagsisilbing tagapag-isa sa mga Chino. Pangalawa po ay ang oracle bowls. Ito ang piraso ng mga buto o talukap ng mga pagong na ginagamit sa pangmumula kapag pinakainit o binabasa. Yes, opo. Ang calligraphy ay ang sistema ng pagsusulat ng mga Chino at ang oracle bones naman ay yung mga ginagamit nilang mga buto ng talukap ng pagong na parang ginagamit sa paghuhula. At ang bronzeware. Mr. Navarro. Bronzeware. Ang ginagamit sa pagkakaw, ginagamit yung bilang armas. Sa tingin mo, ano ang importansya ng bronzeware sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? So, dahil na sa bronzeware, nagkakaroon sila ng tools to use in order to makaprotestan ang kanilang sarili. At bukod doon, siguro yung mga tools na yan, gagamit din para sa mga agriculture, sa other livelihood. Oo, tama. At ang kilala niyo ba siya? Kung sino siya? Si Confucius! So, tama siya nga ay si Confucius. Si Confucius. At may malaking ambag siya sa relihiyon ng China. Confucianism. Ang Confucianism. Mr. Tindok, maaari mo bang basahin? Ang Sham, una-unang kabihas ng limakap sa Confucianism at si Confucius ang nagtatag nito. Confucianism, layunin magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pamamabuti sa sarili at pamamahalaga ng mga tao sa lipunan. Yung mga turo ni Confucius sa Confucianism ay parang ito yung nagiging daan para mamuhay ng maayos yung mga tao sa China, sa lipunan ng China. Okay. Ngayon, nakinig ba kayo ng mabuti? Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng gawain. Ito ay tinatawag na strike a pose. Magbibigay ako ng mga salita at mag-post kayo ng peace sign kung ito ay tungkol sa Sumir, finger heart naman kung ito ay tungkol sa Indus, at isang A kung ito ay tungkol sa
Yes, tama, Sumir. Yellow River. Araro. Itaas nyo lang ang inyong kamay. Araro. Okay, titingnan natin mamaya kung tama rin yung sagot. Urban planning. Dravidian. Dravidian. Ang epiko ni Gilgamesh. Armas. River of Sorrow. Harappa. Finger. Finger heart. Stylus. Sumer. Hey, titingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang Fertile Crescent ay Sumir, ang Yellow River ay Siam, Araro ay Sumir, Urban Planning ay Indus, Dravidian ay Indus, ang epiko ni Gilgamesh ay Sumir, at Armas, Siam, ang River of Sorrow, Siam, ang Harappa naman ay Indus, at ang Stylus ay Sumir. So, ngayon ay, kung talagang may natutunan kayo, marami akong tanong sa inyo. Una, paano nakaka-apekto ang sistema ng pagsusulat ng Sumerian sa pag-unlad ng kultura? Yes, Miss Capistrano. Dahil po sa cuneiform, kung saan itong sistema ng pagsulat ng Sumerian, nagkakaroon po ng mga pagtatala ang mga Sumerian na nagiging basehan po ng mga sinaunang tao kung ano ang mga nangyari sa kanilang lipunan at maging sa kasalukuyan. Oo, tama. Ano naman ang mga posibleng dahilan ng pagbagsak ng kabihasnang Indus? Yes, Mr. Tim. Base sa diskusyon, walang konkretong dahilan or walang konkretong basehan kung bakit nga ba bumagsak ang pagdanas ng Indus. Oo, tama. Wala nang maayos na paliwanag kung bakit bumagsak ang kabihasnang Indus. At paano nakatulong ang filosofiya ng Confucianism sa pagbuo ng lipunan sa China? Jessa? Paano nakatulong ang filosofiya ng Confucianism sa pagbuo ng lipunan sa China? Nakatulong ang filosofiya ng Confucianism sa pagbuo ng lipunan sa China dahil siguro nagkaroon ng
iba. Another chance sa iba. Bigyan lang. Kukuha kita ito po yan. Sino dyan sa chance na yan? Kasi dating kay dating Di kay JKB daw. Kay JKB. Ikaw ang magbunot ng last na tanong. Yellow lollipop. Anong kulay na gusto niyong lollipop? Frank. Ako brown. Violet. Ako pinkish. Mauro. Ano ang naging transisyon sa kabias ng siya? 3, 2, 1. Transition. Yung lugar ay yung mga taong nandun na dati pa sa Siam bago pa nagkaroon ng Siam. Sa China, bago pa nagkaroon ng kabias ng Siam. Sila yung naunang nanirahan. May dalawang ano yon, dalawang klase. Yan siya. Yung walis still true. Sean Schmidt. Sean Schmidt, mali. Ano ang naging transisyon sa kabias ng Siam? Irido. Hindi, wala. Sa sumirang irito. Kung sino yung makakasagot, may dalawang lollipop. City of Dream, Manila. No, mali. Ang isa ay ang Yan Xiao. Ang isa naman ay ang... Lanshao! Hindi! Lungshaw! Lungshan! Lungshan! Malapit ako ang tamang sagot. Wala kayo lollipop.
train up. Yung iyan, alam ko. 35